May comment. Akala ko talaga bagong motor. Oh, yung topic natin ngayon. Sagutin natin yung mga comment na nagtatanong. Tsaka yung mga naalala lang natin. Okay. Ilabas ko lang yung motor. Yeah. Okay, so sagutin natin yung unang-una. Number 1. NBA style. Ulit ko, ito lang yung mga naalala ko lang na nagtatanong. Yung pinaka-fresh yung yung paano daw ginagawa natin sa riding jacket natin pag sa opisina. Well, sa atin, swerte tayo kasi yung parking ng opisina libre, tapos may guard. Doon sa steel parking, pagka naubusan ka doon sa mismong building, yung security guard pa din. Yung sa steel parking na may bayad dati yun. Ang nakuha lang ng company namin, yung P4 tsaka 3rd lang. Doon sa mga nasa 2nd tsaka 1st floor, pwede pa rin silang sumakay ng elevator. Pwede silang pumunta ron sa mga floors ng parking natin. Pero may yung pwesto naman ng motor, ando naman yung mga security. Doon sila nakapwesto. Kaya okay lang. Iniiwanan ko na lang. So, pero ang pinakatanong yata ni sir, na-hassle siya magdala. Parang ganito intindi ko na-hassle siya magdala ng riding jacket, tapos meron pa siyang dadali na jacket sa opisina. Parang ganun yata. Well, meron yung nung bumili ako dati ng Mac nung pandemic to Yung kasama ko sa trabaho, yung may-ari nung TRK, bumili rin siya sa Moto World kung saan ako nakabili. Kasi naganda siya nun sa jacket natin. Kasi nakita ko suot niya, iba yung binili niya. Hoodie. Pati yung tela hoodie. Pero may sa loob, may protection pa rin. May padding, ganun. Pero hindi ako sure kasi hindi ko siya na-inspect maigi. Kung may scratch resistant ba, slide resistance yung yung tela nun sa loob. Kasi itong normal na jacket natin, normal na riding jacket, mapapansin nyo may para siyang mga parts na air cool. So may parts na ito sa ilalim. So tingin ko yan yung slide protection. Kasi yung padding sa bumps yan Pag bumagsak ka, doon yan, hindi yan para sa nag-i-slide. Kasi malambot yan di ba? Yung Mac mayroon tayo dating kagrupo na natumba sa expressway. Buti na lang medyo bagal pa yung takbo. Kasi yung siya, nadaanan niya yung uneven. Meron part dito sa Batangas na pag lumipat ka ng lane, ang laki ng diferensya ng kalsada. Mas mataas yung nasa gitnang lane. So pag change lane niya, tumama siya ron. Nawala siya sa control. Siguro mga 1 inches pataas. Makapal mataas yung Kaya pag angat niya dun, nawalan siya ng control, tumba siya, nakamak na siya. Nakita ko kagad yung jacket niya nung inaasikaso na namin siya. Dito sa kaliwang balikat niya, nagasgas lang yung dito, nagasgas yung tela. Sabi ko effective talaga yung Kasi kung halimbawa t-shirt lang yun, butas yun. Tosino yun, sigurado. So naka-jacket siya, effective. So yung tinatanong ni sir, naligaw na tayo. Pero in-explain ko lang. Tanong ni sir, kasi nga, baka nakahassle siya ng 2 jacket. Yung sinabi natin isang option, yung mukhang hoodie pero padded. Pero hindi ko nga sure kung may slide protection din yun. Yung tela niya. Kasi hindi ko nakita yung loob Nakita ko lang yung labas. Maganda, hoodie talaga siya. Kaso nga lang may padding. Pag sinuot mo sa opisina yun, may padding sa loob. Pero pwede rin yung kagaya kay Boss Reed, tsaka kay Derek Gino, yung parang lang, net. Yung inner na paddings lang. Tapos normal na jacket lang yung suot nila. Pero yun sigurado ko walang slide protection yan kasi padding lang yan. Pero hindi ko alam kasi parang net lang din yung loob nun Parang net siya tapos may mga padding. Baka naman yung padding hard plastic yung outer shell. So may slide protection pa rin yung kung tutuusin. Kaso nga nakalagay siya sa net. Kasi kung mag-slide yun, baka makasira yung net, matanggal din yung Hindi ko alam, wala akong experience kaya hindi ako makapag opinion ko lang, parang iniisip ko lang kung yung pero hindi pa natin na-test talaga. Pero yun nga, option, panloob siya. So para pagdating mo sa opisina, tanggalin mo na lang yun, may jacket ka pa rin na normal. So yun. Okay, next. Si sir naalala ko to kasi bumili siya ng GoCom4 na communicator. Kaya natanong niya kung ganun ba talaga, parang robotic daw yung boses sila ni OBR niya. Well, sa akin, na-experience ko lang yun pagka naka-music sharing kami ni Mrs. Tapos gamit namin yung cellphone niya na Samsung Flip 5.
Basta yun. Basta Samsung. Nagiging robotic. Pero pag ako yung nagsha-share, gamit ko to Oppo. Hindi, malinaw. So, naisip ko, baka yun yung may issue. Pero pag hindi kami nag-music sharing, yung music niya, nakakonect yung cellphone niya, tapos nakakonect ako sa cellphone ko, Bluetooth. Hindi kami nag-sharing, magkanya-kanya kami music, tapos nakakonect yung intercom. Malinaw naman. Pero try nyo muna na walang music sharing. Kung nga pa rin, di ganun dapat, Paps, kasi malinaw sa amin. Sana pa, sasagot natin. Sana ma-resolve mo yung issue mo kasi sayang yung bili. Lalo na kung dalawang Go Compor yung binili nyo. So, nasa 4,000 mahigit din yun. Ay nga pala, pupunta tayo sa nanay natin sa Taguig. Doon sa Malubak. Okay, next. Ano pa ba? Ano ba yung mga tinanong doon sa comments? Ito, si Paps kanina na nag-comment na akala niya bagong motor. Hindi, Paps, iniram lang natin yun. Actually, hindi natin iniram. Pinamaneho sa atin para iuwi sa Bulacan. Next, ano pa ba? TPMS. May nagtanong din nun ano yung gamit. Hindi ko na ma-share yung link kasi yung link na pinagbilan natin, wala na. Hindi na gumagana. Ito, TPMS. Kita ba? Maganda siya pang monitor kasi nag-a-adjust siya. Ay, makikita mo kaagad. Pero minsan, alimbawa, pumarada ako sa gabi. Mataas yung tire pressure kasi galing sa biyahe, di ba? No, pagka pinahinga mo, pagdating mo ng umaga, ganun pa rin, parang mataas yung reading niya kasi nga galing sa biyahe ng gabi. Parang hindi siya nag-update pagka hindi umaandar. Hindi ko alam kung kailan siya nag-update eh. Kapag kasi nag-idle to, pag hindi ka nagamit, mag-off yung screen. So tingin ko, pag nag-off yung screen, hindi siya hindi nagana. Hindi na siya nag-a-adjust ng reading. So nag-a-adjust na lang siya pag umandar or may nagbago siguro sa tire pressure mo. Parang ganun. Pag may na-detect siya nagbago, tapos umaandar. Sa ikot ng gulong yata or yun nga, pag may nagbago, di ko sure. Pero nag-update din naman siya. Hindi naman siya sobrang delay. Kagaya kanina, 32 yung harap natin. Ngayon, 31 na lang. So yan, i-search na lang Paps sa Lazada, TPMS. Meron ako nakita, parang yung ano lang siya, yung sa pito lang. Tapos may app siya sa cellphone. So mas mura siya, parang 500 lang ba? Or 400 plus, parang ganun. Gusto ko sana i-try kaso meron pa tayo tsaka halos parehas lang din naman. Pero mas maganda yon kasi wala na kayong charge na ganito. Sa cellphone na lang. Kung nakalagay naman palagi yung cellphone nyo dyan, makikita, mamamonitor nyo pa rin. Or pwede nyo i-check bago kayo umalis, diba? Yun. So, pero hindi ko pa nagagamit yun baka hindi tugma sa mga app. Siguraduhin nyo lang, tingnan nyo lang yung mga comments kung okay. Tsaka kung may makatry, pa-comment naman or kung meron na kayo, pa-comment nung app na gamit, baka pwede dun sa sensor ng gulong natin. Hindi na natin kailangan nito. O sakaling masira man to or malobat, baka pwede ko gamitin yun. Sa mga nakatry, okay? Or sa mga bibili. Okay, so yun nga, TPMS, yun yung sagot natin. Next, yung ano daw oil gamit natin? RS8, R9, or RS9, R8. Basta ganun. Kaya yung picture dyan. Kasi yun yung ginagamit ni Press. Yun din yung gamit ko dati sa mga lumang motor natin. Maganda yun eh. Maganda na yung experience ko doon dati pa. Tapos nung nag-Dominar tayo, Kawasaki yung unang nilalagay natin. Hindi maganda eh. Tapos yung pinalit natin Adnoc, yung sa EA Ninja, hindi rin eh. Parang maganda yung Adnoc, pero mabilis siyang gumanit. Parang 2,000 pa lang maganit na. Hindi ko alam kung tama yung pakiramdam ko, pero ganun yung nararamdaman ko dun eh. Tapos meron din nagtanong saan ka nagpapakabit ng accessories. Lahat ng accessories natin kay Press JC to. Meron din nagtatanong kung saan yun. I-Google Maps nyo lang, JC Cruz Residence, yun na yun. Saan malapit siya sa Liwayway Corp. Dito sa Imus lang. Traffic dito. Okay. JC Cruz Residence, yun lang, search nyo. Meron din sa Waze yun, pero wag na kayo mag-Waze kasi maliligaw lang kayo. Ilang beses na tayo naligaw dyan sa Waze na yun. Next, yung si Sir nagtatanong, kapag naka-stop ba, stoplight, naka-clutch ka ba or naka-bitaw sa clutch? Sa atin, depende. Pag stoplight, ako lang mag-isa, naka-primera palagi yan. Tapos naka-clutch lang ako. Pag ako lang mag-isa, pero pag meron na nakahinto sa likod ko, nag-neutral na ako. Tapos binibitawan ko na yung clutch. Bakit? Kasi may parating, hindi natin mapansin, nasa likod natin, banggain tayo sa stoplight, di ba?
Nangyari sa barkada natin yan dati. Iyaya namin siya mag-inom. Sabi ko, inom muna tayo after shift yun. Hindi pa ako nagmamotor nun. Sabi niya, hindi, masama pakiramdam ko. Kailangan ko umuwi ng maaga. Umuwi siya. Sa balitaan namin, binangga pala siya ng taxi sa stoplight. Malakas yung tama niya kasi tumalsik siya. Tumalsik siya sa kabilang side na nung stoplight eh. Tanong nung police kung ano nangyari. Sabi nung taxi driver, inaantok kasi ako sir. So kaya ako, nung nagmotor ako, naalala ko lagi yun. Pag stoplight, lagi ako nakatingin sa likod. Nakaka-primera yan. Tinitignan ko yung parating ko, mag-i-slow down ba o hindi. Lalo na uwi natin, madaling araw. So pwede rin na inaantok yung mga ibang driver. Tsaka wag kayong halimbawa 2 lanes. Hinto ka stoplight, wag ka huminto dun sa pinakagitna ng isang lane. Dito kasi medyo kanan or kaliwa. Para kung makita mong hindi hinto, konti lang iiwas mo, di ba? Para umalis ka rin sa dadaanan nung hindi hinto na sasakyan. Or pwede ka rin dumiretso, magbiting the red light ka na lang kaysa panggain ka, di ba? Pero mas maganda, huwag ka tagi na sa gitna. Halimbawa, meron ka sa taginto mo, gaya sa atin. Hindi ikaw mag-isa pero nasa unahan mo yung sasakyan. Ikaw sa pinakahulihan. So hindi ko pa rin yung neutral. Kaya dapat nasa gilid ka, hindi ka nasa gitna. Para kung hindi hinto yung nasa likod mo, madali ka sumingit. Kaliwa man o kanan. So ipwesto mo yung sarili mo sa madali ka makasingit. So ganun, kahit ikaw lang mag-isa, ganun pa rin yung posisyon mo. So yun yung sagot ko. Depende. Sana may matutunan ka, Paps. Next. Ito, dati pa itong tanong, pero may nagtanong ulit. Pwede ba si Dominar sa beginner? Oo, marami nang gumawa nun. Meron pa nga nag-beginner sa mas malalaki motor. Pero syempre, hindi ko advisable yun. Kung ako mag-advise, maliit muna. Pero tinanong ko naman si Paps sa comments. Sinagot ko na rin siya sa comments. Okay lang. Tinanong ko siya, Paps, may experience ka na ba sa pagmumotor? Kaya meron naman na konti, hindi pa masyado. Semi-automatic daw. Ito yung okay, sabi niya, binabala ko palang kumuha ng ng riding school. So goods yun, kasi marami kang matututunan dun. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka pwede magmotor kung hindi ka mag-riding school. Pero sabi ko lang na kasi may curriculum yun, di ba? Yung mga tinuturo doon, parang na-test na nila na yun yung pinaka-effective na approach. Nagaya rin na sinabi ko doon sa classmate ko doon. Sabi niya, Paps, mag-enroll pa tayo after nito sa big bike na course. Kasi pagkatapos ito, kukuha ko ng S1000R, sabi. Conflicted siya kung makukuha pa siya ng course sa big bike or okay na yung beginner class. Sabi ko, Paps, BMW yung S1000 na yan, di ba? Sabi ko, okay lang naman, pero malakas yun. Malaki yung chance na matumba ka. Or kung ano man mangyari, may masira na parts or magasgas. Sure ako, Paps, sabi ko. Yung kukulangin yung 15 mil mo pagka medyo malala yung tama ng motor mo. Lalong-lalo na BMW yan. Ewan kung BMW ba S1000R? Oo, BMW nga. Yung parang sports bike. Sabi niya, mag-enroll lang ako. Tsaka magaling yung Honda eh. Yung driving school na yun. Pagka-graduate namin, yung last day, nilabas yung mga big bike. Pinatry sa amin yung CBR 500. Yung luma na sports bike. Ganda ng tunog. Pero hindi ko pinaandar. Natakot ako eh. Alam ko yung limitasyon ko. Pero tuturuan ka naman na dahan-dahan lang ganyan. Pero ayoko. Kasi wala akong balak mag big bike noon. Balak ko nang bumili ng Classic 250. So yun, naligaw na tayo. Pwede, Paps, pwede kang dito mag-practice. Pero syempre, dahan-dahan lang, gamayin mo lang. Tsaka mag-ano ka naman, riding school, academy. Okay yun, marami kang matututunan doon. Tapos yung isa pa, si Paps, na nakasama ko sa breakfast ride ng Ninja PH. Kagrupo din natin. Nag-comment siya. Ang comment niya, ibang-iba yung boses mo sa personal. Pasensya ka na, Paps, kung na-disappoint ka sa boses ko. Sa mic lang yun, kaya magkaiba.
Naalala ko lang yung comment niya, natawa ako eh. Hindi ko alam kung positive ba or negative. Wala naman sinabi lang naman niya iba eh. Ginagawa ko lang positive or negative para mas maganda yung pag-usapan, di ba? Mas nakakatawa. First time natin dadaan dito. Keep left daw eh. Saan tayo pupunta? Open parking. Pasales po. Pasales. Pasales. Sa Sales po. Pasales kayo. Ah. Dito pa. Pwede pa ako pumasok dyan? Sige, pasok. Salamat boss ha. Keep left nga eh. Naligaw na naman. Chief, salamat. Papasok pa tayo doon sa parking lot ng airport. First time kasi natin dumaan dyan. Okay, so next yung tanong ni Pops na yung pag binabomba daw nagpupugak. Try mo Pops, i-neutral mo tapos bombahin mo ng malakas. Pag namatay, malamang sa malamang ignition coil kasi ganun yung na-experience natin dati. Pero mas maganda pa rin dyan Pops, ma-check ng expert, ng mekaniko. Galing mo kay Press. Kasi kung may edad na rin, baka kailangan ng palitan ng mga filter, mga kuryente, ganun. Air filter, ganun, fuel filter, or spark plug, baka sa kuryente. Pa-check mo na lang Pops para mas madali. Kasi masasagot lang natin yan base lang sa na-experience natin. Yun nga, nung namatayan tayo, video tayo nun, akala natin sa ulan. Yun pala, ignition coil pala. Pero pag ganun, yung pugak, maraming pwedeng maging dahilan. Yun nga, kuryente, hangin, or gasolina. Kaya mas maganda ma-check talaga. Okay, so dito na tayo, malapit na. So, sa mga nag-comment, thank you na matindi. Sa mga nanonood, thank you na matindi. Sa nag-like, nagsa-subscribe, thank you na matindi. Okay. Hanggang sa muli. Bye-bye.